Dahan-dahan ni Cindy na nilapag ang tasa ng kape sa babasagin na pabilog na lamesa. At pagkatapos ay umayo siya ng pagkakaupo. Kung ano man ang binabalak mo, itigil mo na yan. Hindi yan uubra sa akin. Napakurap na lamang ako ng mata ko nang binaling ni Franco ang malamlam niyang tingin. Kainis, nalaman niyang pinaplano ko. Ilang segundong nagtagpo ang mga mata naming dalawa. At para bang hinihigop ako sa paraan nang tingin na kahit ako mismo ay kinabahan ng husto. Ano bang balak ang sinasabi mo? Pagmamaang-maangan ko rito, sabay iwas ng tingin at nakita ko na lamang ang ngisi na gumuhit sa labi nito na hindi pa rin inaalis ang mata sa akin. Gusto ko lang makabawi sa'yo, kaya't ginagawa ko to. Binibigyan mo naman kaagad ng ibang kahulugan ng simpleng kagandahang loob ko sa'yo. Umawang palalo ang labi ni Franco dahilan para lalo akong napapikit ng mata. Umayos ka, Cindy. Pagsusungit pa nito, napakasungit talaga ng lalaki na to. Akala ko lulusot na ako. Ano pang ginagawa mo riyan? Manonood ka lang ba sa harapan ko, Cindy? Inirapan niya akong muli, kaya napaawang na lamang ako ng labi. Anak ng... Kung gusto mo talagang makabawi sa akin, pumunta ka sa kusina at tulungan mo si Manang Irene sa ibang mga gawain dito sa mansyon. Malamig na utos ni Franco. Kinabagsak naman iyon ng balikat ko sa narinig na sinabi niya. Ano, aba, hindi ata tama yun. Nauutusan niya lang ako. Pero, magsasalita pa sana ako. Ngunit sinamaan niya na lamang ako ng tingin. Kaya kusa ko na lamang tinikom ang bibig ko. Sa isang pagbabantang tingin niya, ay kaya niya akong patiklopin ng ganon-ganon lamang. Bakit? May angal ka? May laman sa tinig nito. Nagpigil na lamang ako ng emosyon at galit sa puso ko. Subalit kailangan ko pa ring ipakita sa binata na mabait na ako. Opo, mahal na senyorito, masusunod po. Puno ng sarkasmo kong pagkakasabi na pinakita ko pa ang matamis at peke kong ngiti. Hindi ko na hinintay pa si Franco na makapagsalita pa at masama ang loob kong tinalikuran na siya. Nagmarcha na lamang akong naglakad papasok sa loob ng mansyon na namumula ang mukha ko. At hindi na maipinta ang inis at galit sa binata. Franco's point of view. Yes, Mr. Cruz. Seryosong tinig ni Franco sa kabilang linya. Nakausap ang investors. Wala na kayong dapat pangalalahanin dahil parating na mga expert ng prutas within 2 days in Santa Elena. Malamig na wika niyang napatitig sa glass window kung saan natatanaw niya mula roon ang napakagandang hardin. Napapalibutan din niyon ng iba't ibang makukulay na mga ilaw sa paligid at natatanaw niya rin ang mga tauhan niya na nagbabantay sa labas o loob man ng kanyang mansyon. Pinapakinggan lamang niya ang sinasabi ng kausap sa kabilang linya at bumuntong hininga na lamang siya ng malalim. Okay, see you within 2 days. Bye. Paalam niya. Nilagay ko na rin ang aking cellphone sa aking bulsa at pagkatapos, tinuon ko na lamang ang aking atensyon sa labas ng mansyon. Napakaangas ng kanyang postura at paraan ng pagtitig habang pinapanood ang kagandahang gabi. Matatanaw mo na lamang ang magaganda at nagkikislap ang mga bituin sa kalangitan. At nakatayo siya ng ilang minuto na ganong posisyon hanggang naputol na lamang ang kanyang seryoso at malalim na pag-iisip nang marinig ang mabibigat na yabag ng paa papunta sa kinaroroonan niya. Naging matalas at alerto ang kanyang pakiramdam hanggang kusa na lamang tumigil ang yabag ng paa sa likuran niya. Senyorito! Kaagad din niyang nabosesa ng tinig ni Manang Irene na nakatayo sa likuran niya. Balisa at hindi mapakali base pa lamang sa boses nito. Ipagpaumanhin niyo po ang pag-istorbo ko sa inyo. I put my hands inside of my pocket and I didn't even try to face her. What is this time, Manang Irene? Gumuguhit na lamang ang malamig niyang boses sa malawak niyang sala. Katahimikan ang sumagot kay Franco at mapapansin niya kaagad na iba ang kinikilos nito. Kasi po senyorito, kanina pa pong tanghali hindi lumalabas si senyorita sa kanyang silid. Pagbubukas nito ng usapan ay napatigil na lamang si Franco. Ako'y labis na nag-aalala dahil hindi pa siya kumakain simula kaninang tanghali. Kinakato ko siya ngayon sa kanyang silid, ngunit hindi po siya sumasagot
at hindi niya rin kami pinagbubuksan ng pinto. Ako po'y nag-aalala na baka may gawin na naman po siyang masama sa kanyang sarili. Hindi na naipagpatuloy pa ng matanda ang sasabihin nang humarap siya dito. Umigting na lamang ang kanyang panga at hindi mapigilan ng sarili na napakuyom ang kanyang palad na kinokontrol ang galit at sarili sa dalaga. Inuubos niya talaga ang pasensya ko. "What did you say?" Malakas niyang sigaw. Dahilan para mapatalon si Manang Irene sa gulat sa lakas ng kanyang boses. Tuluyan ang namula ang ginang at hindi inaalis ang mata sa akin. Ang panginginig ng katawan nito ang palatandaan na takot itong mapagalitan at salubungin ang galit niya. Ipagpaumanhin niyo po, senyorito. Pinipilit po talaga namin siyang kumain, gaya ng inyong pinag-uutos. Pero wala kaming narinig na anumang sagot mula sa kanya. Hindi na niya hinintay pang matapos ang sasabihin nito. Napadabog na siyang naglakad na para bang naghahamon ng gulo. Mabibigat na ang kanyang paghinga at ang kanyang matay na nilisik na sa galit. "Senyorito!" Rinig niyang tawag sa kanya ni Manang Irene. Ngunit hindi na siya nag-atubili pang lingunin ito. Mabibilis at mabigat ang hakbang niya. Kusa namang umiiwas at binibigyan siya ng daan ng mga katulong na makasalubong sa takot na salubungin ng kanyang galit. Matagumpay siyang nakaakyat sa ikalawang palapag at mabilis ang kanyang paa na dinala mismo sa pintuan ng kanyang silid. "Open the door, Cindy, or else you will regret this." Umalingaw-ngaw na lamang ang malakas at nakakatakot niyang sigaw habang patuloy na kinakalampag ng paulit-ulit ang pintuan na kulang na lang ay sirain niya iyon sa lakas ng kanyang paghampas doon. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nadaragdagan ang galit at inis sa kanyang puso. Lalo na at wala siyang makuhang sagot mula sa dalaga. "Hindi niya ako papansinin, ha? Open the door, kung hindi ako ay magdadalawang isip na sirain to." Wika pa niyang pinagalaw ang kanyang panga at naging mabigat ang paghinga ng binata. Paulit-ulit niyang pinipihit ang doorknob, pabukas kahit nakalak naman iyon, ay wala pa rin siyang tigil na kinakalampag ang pintuan sa malakas na paraan. "Kainis!" Wika niyang napabaling sa katabing katulong. Nakatayo ito hindi kalayuan sa akin. Hindi ito nakaligtas sa paggalit at pagkasindak kong tingin, na kinaputla naman ito sa takot. "Anong tinitingin-tingin mo dyan? Get the keys, hurry!" Opo, senyorito." Nanginginig nitong turan at mabilis na umalis. Mga ilang segundo pa ang lumipas, dumating na ang katulong at daladala na nito ang master key. Mabilis at padabog naman ang binata na kinuha sa kamay ng katulong ang susi at mabilis na binuksan ang pinto. Hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon, napabalang na lamang na binuksan ang pintuan at padabog na lamang na pumasok sa silid. "Anong ibig sabihin nito, Cindy? Bakit hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko?" Sigaw niya sa dalaga na kaagad niyang nakitang nakahiga sa kama. Kaya't hindi na siya nakapagpigil pa sa kanyang nararamdaman at lumapit dito. "Hindi ka ba lalabas? O baka gusto mong hilahin pa kita palabas?" Hindi na natapos pa ni Franco ang anumang sasabihin niya nang makita niya si Cindy na putlang-putla at hinang-hinana na nakahiga sa kama. Biglang nanikip ang kanyang puso sa pag-aalala nang makita ang itsura ng dalaga. Hindi na maipinta ang muka na baluktot na itong nakahiga sa kama. Naririnig na lamang ni Franco ang mahinang tinig ni Cindy na halatang may dinaramdam ito. Aray ko! Mahinang wika nito habang nakahawak sa parteng puso nito. "Kainis, anong gagawin ko?" Wika ni Franco sa sarili nang masaksihan na nangihirapan ng dalaga. Hindi alam ni Franco ang gagawin nang makita niya ang ilang parte ng mantsa ng pulang likido na kumalat sa bedsheet ng kama. At hindi na maipinta ang mukha ng dalaga sa sakit na nararamdaman at narinig niya na lamang ang munting hikbi ng pag-iyak nito. "What's happening? Anong nangyari sa kanya? Cindy, hey, are you okay?" Ang galit na kanina'y naramdaman ni Franco ay napalitan ng pag-aalala para sa dalaga. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nakalapit at yakap-yakap na si Cindy sa kanyang bisig, na ngayon wala na itong lakas pang kumilos. Hindi alam ni Franco ang gagawin sa unang pagkakataon na makita niya itong nahihirapan. "Hey, what's wrong? Anong masakit sa'yo?
Tinapik niya ng mahina ang pisngi ng dalaga, pero ganoon pa rin. May luha ang mata ni Cindy na tumingin sa kanya. Puno ng pagmamakaawa na napapahiwatig na tulungan ko siya sa masakit na nararamdaman niya ngayon. Masakit kasi. Sobrang sakit. Hirap na wika nito. Napapikit na lamang ito ng mariin at humigpit ang pagkakahawak sa parteng puson. Is she having menstrual period? I don't even know that some girls out there suffer this kind of pain every month. Here, let me help you. Dahan-dahan niya itong binuhat habang patuloy pa rin itong dumadaing sa sakit. Naglakad si Franco at nakakailang hakbang pa lamang siya na nag-aalalang tumakbo papasok sa kwarto si Manang Irene. Diyos ko po, senyorita! Ano pong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tura ni Manang nang makita ang kalagayan ng dalaga sa aking bisig. Just bring me some of her clothes, Manang Irene, and medicines. Ako na ang bahala sa kanya. Wika ni Franco. Opo, senyorito. Wika ni Manang Irene at nagmamadaling kumilos papunta sa walk-in closet. Tiningnan muli ni Franco ang dalaga na ngayon hindi pa rin maipintang muka. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa malawak nilang banyo. Dumoble ang pag-aalala niya kay Cindy nang makita ang kalagayan nito. I don't know what to do to ease the pain that she felt right now. Binuksan niya ang tubig sa bathtub na normal lamang ang temperatura na alam niyang magiging komportable ito at pagkatapos ay dahan-dahan at maingat niya itong binababa doon. Nakaupo na lamang si Cindy sa bathtub hanggang unti-unting mabasa ang kanyang katawan nang mapuno na iyon. Are you feeling better now? Malambing niyang boses at pinili niyang maupo na lamang sa gilid ng bathtub para nang sa ganon mabantayan niya ang dalaga. Hindi maalis ang mata ni Franco sa dalaga na wala pa ring imik, subalit gumuhit ng matinding hirap sa mata nito. Kahit hindi siya magsalita, ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Just stay here. Kukuha lang ako ng tuwalya. Akmang aalis na sana siya, ngunit kaagad din naman siyang natigilan nang may mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Lumingon muli si Franco sa dalaga, na ngayon puno ng lungkot at nakikiusap ang mata na wag ko siyang iwan. Dito ka lang. Mahinang wika na lamang nitong takot na iwan ko siya. Wag mo kong iwan, Franco. Pakiusap. Dumaloy na lamang ang luha sa munting mata ni Cindy at nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga na hindi inaalis ang mata sa inosente at magandang mukha ng dalaga. Natagpuan niya na lamang ang sarili na niyakap ito at kinulong na lamang sa kanyang bisig. Good morning, senyorita. Nakangiting bati sa akin ni Joyce nang makababa ko ng hagdan. Sinuklian ko na lamang siya ng isang matamis na ngiti. Good morning din. Ani akong muli sa dalaga. Umalis pala si senyorito, mamayang hapon pa ang dating niya. Uwi ka nitong muling dahilan para mawala ang ngiti sa labi ko. Hindi naman sa malungkot ako na hindi ko masinaya ng mukha ng binata. Malungkot ako dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa kanya sa pagbabantay at pag-aalaga sa akin kagabi. Ganoon na lamang ang pag-aalala niya sa akin kagabi dahil hindi niya ako iniwan magdamag. Inalagaan at binantayan niya ako hanggang sa maging mabuti na nga ang pakiramdam ko. Sa totoo lang talaga, hindi ko maiwasan na magtaka sa binata dahil doon ko lang nakita ang takot at pag-aalala na gumuhit sa kanyang mukha nang makita niya akong nahihirapan. Hindi ko lubusang maisip na aakto siya ng ganon kahit alam kong wala naman talaga siyang pakialam sa akin. Kahit na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siya nga pala, kamusta na ang pakiramdam niyo, senyorita? Okay na po ba kayo? Nag-aalala niyang tanong at tumango naman ako sa kanya. Okay na ako, Joyce. Alam kong labis silang lahat nag-alala sa kalagayan ko kahapon. Ngumiti muli ako sa dalaga at napagpasyahan kong pumunta sa kitchen para kumain ng almusal. Mamaya na lamang siguro ako magpapasalamat kay Franco kapag umuwi na ito. Tumulong at namasyal lang ako sa buong mansyon buong maghapon. Gustuhin ko man sanang mamasyal sa labas, pero mahigpit ang mga tauhan ni Franco dahil hindi nila ako pahihintulutan
na lumabas at mamasyal man lang saglit. Kahit umalis si Franco saglit, hindi ko pa rin magawang maging masaya at gawin lahat ng gusto ko dahil sa limitado lahat ang pwede kong gawin sa mansyon. Kumain na po kayo ng hapunan, Senyorita Cindy. Nakangiting sambit ni Manang Irene at nilapag niya sa lamesa ang pagkain na niluto niya. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkagutom nang makita ko ang niluto niyang steak na para bang pagkain ng mga Amerikano dahil mayroon din itong nakalagay ng mga sariwang gulay, kamatis at kung ano-ano sa plato. Parang ayaw ko tuloy na galawin ang pagkain dahil ayaw kong masira ang pagkaka-arrange ng pagkain sa plato. Tiningnan ko naman ang lamesa. Nakaayos din yung kutsara, tinidor at baso na para bang kumakain ako sa isang sikat na restaurant. Salamat po, Manang Irene. Nakangiti kong tugon sa ginang at ngumiti lamang siya ng kay tamis sa akin. Tahimik ko naman na pinapakiramdaman si Aling Irene na kinuha yung babasagin na pitsyel at pagkatapos kinuha niya yung baso ko at sinalinan niya iyon ng tubig. Tahimik naman akong napatingin sa wall clock at pasado 8:30 na ng gabi. Pero wala pa nga ang binata. Bakit wala pa siya? Hindi ko maiwasan na maitanong iyon sa aking sarili. Siya nga pala, Aling Irene, anong oras pala darating si Franco? Hindi ko maiwasan na maitanong iyon sa kanya, na sanhi para mapatigil ito ng pagsali ng tubig sa aking baso. Dahan-dahan naman siyang tumingin sa akin at nilapag niya ang baso ko sa lamesa. Mamaya pang hating gabi ang dating ni Senyorito dahil marami siyang inaasikaso, Senyorita. Aniya niyang muli at tumango naman ako rito. Mukhang mahihirapan ako ngayon na makita ang binata dahil hating gabi pa ito uuwi. Kahit arogante si Franco at tila laging galit sa akin, ay magpapasalamat pa rin ako sa ginawa niya sa akin. Ganun po ba? Okay po, Aling Irene. Bukas ko na lamang po siya kakausapin. Wika ako at pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ko. Magbago na kaya ang pakikitungo ni Franco sa dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.